Hello? Good evening po. Yeah, that is so much better. Yan. Good morning if you're in the Philippines. What's your name? Good morning po. Andrew po. Andrew. Opo. Yan. Kapangalan mo si Baby Toby. Okay, kasamang DJ dati. Nag-work pa ako sa radyo. Ilan taong ka na? 29 po. 29. And you're calling from what Opo. part of the world? I'm from Tacloban po. Tacloban. Anong delicacy niyo dyan na dessert? Marami po eh. Actually, may ano kami dito. Binagol. Ayun, binagol. Yan ba yung nasa bao? Opo. Ay, gusto ko Masarap po. yan. Gusto ko ng binagol. Di ba ano yung malagkit yan? Opo. Yung parang Kaya titig mo sa titigil- crush mo malagkit. Di ba ganun kalagkit yan eh, di ba? Oo. Alam mo, dyan na po, muntik maputokan ng libintador yung tito ko, kumain ng binagol. Tapos nagsindi ng paputok, inihagis niya, hindi pala nawala sa kamay niya, dumikit. Seryoso ba? Hindi, gumawa lang ako ng kwento. Ang galing ko, no? Oh, di ba? Ang Kaya bilis. Papa Jackson kasi pupunta sana ako ng Manila and plano ko sana na mag-visit sa station and then magdadala sana ako talaga ng delicacy for you. Eh, pwede pa rin. Andun naman si Kandang Kara, empleyado pa rin siya doon. Ay, sige. Oo. Sige po. Tatanggihan ko ba yung binagol? Binagol. Gusto ko ng binagol kasi pwede sa akin yung walang gatas yun, di ba? Di ko alam paano gawin yun eh. Pero Alam ko walang ano gatas root yun crop. eh. Walang gatas yun, kaya pwede sa akin. May gata ata. Oo, pero I gata. don't think walang may gata to. Ay, yun gata, pwede sa akin yan. Oo. Gusto ko ng binagol. Ayun. Bao yan, di ba? Bao ng ano? Baon ng niyog, tapos yung root crop naman, Talyan. Hindi Oo. ko alam kung alam niyo. Parang Oo. parang gabi. Parang gabi siya. Oo. Oo. O, gabi talaga, hindi parang, no? Actually, magkaiba ata sila, Papa Jackson. Yung Talyan, parang kind din siya ng root crop. Iba lang din siya sa gabi. Ah, talaga? Gusto ko yun. Opo. Andro, pag hindi mo ginawa to, pupuntahan kita sa Tacloban, duduruin talaga kita. Makakapasyal ako siguro sa Manila by February or March. Dadalhan kita, Papa Jackson. Subukan mong duduruin kita talaga, iirapan kita na matalim. Bahala ka dyan. Ay nako. Anyways, maginaw ba dyan sa Tacloban ngayon? Parang sobra, Papa Jackson. Akala ko nga, nung isang araw, akala ko magsusnow na. Sobrang ginaw. Dito rin sa Maynila sobrang ginaw. Feeling ko nga, Papa Jackson, yung bill namin ngayon, sobrang liit kasi wala akong aircon na ginagamit for several days already na. Oy, mayabang. Gusto lang sabihin may aircon. Oh, payabang. Hindi naman. Ako din. Alam mo yung aircon ko 27. Dati 18 yan eh. Pero nag-aircon ka pa din. Hindi, mainit kasi mga gamit pag naka-live ako. Oh, mainit. Sobrang. Feeling ko magsusnow na malapit na. Ha? Wag naman. Feeling, Oo, wag naman. Ano kaya no? Kung nag-snow sa Pilipinas, no? ay sigurado, Papa Jackson, lalagapak lahat ng mga bubong. Hindi, Sa tsaka mga hindi. light material. Tsaka hindi tayo equipped dyan. Ano ba kayo? Yun nga. Di ba? Wala tayong mga ano. Sana yung Pilipino sa weather tropical country tayo eh. Ulan lang, wag snow. Di ba? Pag nagka-snow, dapat na magka-frostbite lang yung mga kurap. Yung magkaka-hypothermia sila ng walang dahilan. Yung mga flood control, Papa Jackson, mababara dahil sa ice. Oo, sila. Anyways, si Andrew, anong ginagawa sa buhay ni Andrew? For several years, Papa Jackson, I've been working as a VA. Di mayaman ka. Kaya pala may aircon sa kwarto to. Hindi naman. Kailangan lang, Papa Jackson, kasi syempre umaga kami natutulog. So, Kailangan komportable, kailangan. di ba? oo. Mainit sa umaga. Sa bagay. Anyways, may asawa ka na? Wala pa po. Happily in a relationship. Okay. Mm. Gano'ng katagal na kayo ng Papa jowa mo?
Mag-11 years this. Ang tagal actually, na. Yeah, mag-11 years. Opo. Ibig mo sabihin sa akin, 17 ka pa lang, pa-18 kayo na. Oh, nahirapan Ngayon sa ko lang math. na-realize. Nahirapan sa math, di ba? Nagkwenta. Ngayon ko lang na-realize actually. Anyways, ano ba yung jowa? Babae, lalaki? Babae po. Babae. Tunog ano lang ako. Tunog baka lang. Alam mo maraming ano dito, yung mga salaula magsalita sa comment section. Hindi ko binabasa pa Wag, you are not supposed to. You are not supposed to read when you're talking to me. Anyways, ang tagal nyo na pala. Oh. Anyways, sige game. Tagal na. Anong mapaglilingkod ko sa'yo? So yun nga, Papa Jackson, medyo matagal ko na din iniisip to, and I've actually consulted with a professional before. Dina-pressure ako, di ba? Matagal na yun, Papa Jackson, nasa may trabaho pa ako na on-site. I have this problem that I just couldn't. Sorry, Papa Jackson, alam ko madami akong masasabing English, and I'm just more comfortable speaking the language kasi hindi ako native Tagalog speaker. No, it's okay. Kahit mag-ano ka pa dyan, ano ba salita niya? Bisaya ba o Ilonggo? Waray po. Waray. Hindi ako tumama. Huwag ka lang magwaray pala. Yeah, we can communicate. Go ahead. That's okay. So matagal na akong nagtatrabaho, and since nag-start ako magtrabaho, I've been providing for my family. Hindi naman sa malaki yung contribute ko sa family ko. And I don't think it's much more than what I could sell. Sorry, napuputol ka. Wait. Sorry, napuputol ka. Ano yun? I don't think it's much more. Ano yun? I don't think I'm providing them more than what I consume. Ibig sabihin, hindi naman sa mas malaki yung nagagastos ko sa kanila kaysa sa akin. So, it's not a problem for me at all. And then, I know wala akong luho. Sa partner ko naman, wala din naman ako nabibigay. So, for several years, I've been working very hard. And I'm actually working for a job na hindi ko naman gusto. In the first, kasi alam mo, Papa Jackson, I'm gonna be very honest. And if any of my friends are listening to this, they would know na ako to. Sobrang happy ko ever since nung nasa kabilang station ka pa, the very first station. Pinangarap ko talaga yung DJ. I actually worked as a radio jockey when I was 17. Oh, nice. Opo. And I took up communication, and then eventually I worked for a radio station. Basta yun yung gusto kong line talaga. Eventually production. But because of our situation, so I needed to work a different job because alam mo naman, Papa Jack, yan ang media, sa radyo at TV, kung starting ka pa lang talagang maliit yung pasahod. So that time I was considering, or I considered working for a different job kasi kinailangan kong sumuporta sa family ko, and I wanted to save up in advance kasi mag-aaral na yung kapatid ko. So in short, pinabayaan ko yung pangarap ko yun. So now it's all coming back to me na parang I've been working for many years for a job that I'm not even happy with, and yet I have not even parang hindi man lang ako nakagastos for myself, hindi man lang ako nakabili ng mga gusto. So every time may travel kami, I barely spend for myself. Kailangan ko pa siyang utangin, even if I'm already earning what, that 80K a month. Wait. I didn't get that. You are earning 80,000 a month. A month, opo. Okay.
I guess for 2 years. Mhm. So recently, I decided, actually, it was not it was a conscious decision na because my previous job was a toxic, very, very toxic boss. Mhm. So, and that's why yung nagka-issue kayo sa current station mo, medyo nakarikit ako sa'yo doon. So, yung nangyari was I parted ways with that company. Talagang it was a very, very bad breakup sa amin. And it was a conscious decision na ginawa ko. I really like blurted out kung ano yung mga nararamdaman ko kasi yung trabaho ko na yun was the most toxic job I've ever been in. So and there had been consequences after I left that job kasi yun yung isa sa mga kumbaga bread and butter ko talaga. I was earning a lot from that job. And so after that, may mga loans ako. Ngayon, when I look back, hindi ko alam bakit ako nagkaroon ng ganon mga loans. Because I lost Wait lang, that job Ano, for... Andrew. Andrew. Hello? Paputol-putol ka. Yes po. Nasa loob ka ba ng refrigerator ngayon? Ha? Okay naman po yung internet ko. Paputol-putol ka. I'm checking. Oo. Ang narinig I'm checking, ganon. Check ko ang internet ko. So far, nasa 100, 200 Mbps naman ako. So kasalanan ko, pinag-ibintakan mo ba ako? Loko ka! Charot lang. Sorry ba? Oo. Parang napuputol eh. Parang, naiintindihan naman namin, kaya lang, parang we have to decipher what you're saying. Decipher, big word. Big word. Anyways, okay, go ahead. So, ayun na. So, after ko mag-resign doon, I've incurred basically hindi ko na nababayaran yung mga liabilities ko and I ended up incurring penalties. And Yan ba yung work right now, mo sa radio station o different work? yung hindi po. I've already, hindi ako nagtagal sa radyo. Kasi nga yung sabi ko kanina, Papa Jack, hindi naman din kalakihan talaga ang sweldo when you're starting, di ba? Kahit huwag ka mag-alala, kahit to... magtagal ka pa, hindi kalakihan. Oh. So, ayun. And then, nung nag-resign na ako finally dun sa isang VA job ko, and then I ended the contract as well dun sa isa pang, kasi dalawa yung trabaho ko, Papa Jackson. Mm-hmm. So, hindi ko bayaran yung mga liabilities ko. And I ended up having a lot of liabilities to pay. Hindi ko na talaga kaya. Teka lang, nabanggit mo kanina na hindi ko alam paano ka nagkaroon ng maraming utang. Paano hindi mo alam? I think Papa Jackson kasi the reason why hindi ko siya namalayan was because, and this is just my own assessment, siguro because of my stress sa job ko and because I was not enjoying my job, I was buying things that really I didn't need, and somehow I just lost them. Or like kumakain ako madami. May mga binibili ka that has no real, may mga binibili ka that serve no value at all monetarily to you, kaya lang it made you happy for a while, parang ganon. In a sense, but I can't. But that's just my theory, Papa Jackson, and the reason why that remains a theory because I don't even have any things na alam mo yun, nahahawakan ko, nababalikan ko na... Hindi yun ang point ko. Ang point ko dito is that hindi ko lang matanggap that you tell me na hindi ko alam paano ako nagkaroon ng maraming liabilities. Hindi kasi, that will not add up kasi. Kasi sino ba nag-swipe nun? Ikaw naman nag-swipe nun, di ba? Oh. I understand, Papa Jackson, and that's the reason why tumawag din ako kasi hindi ko din mag-get sa sarili.
Nandun na tayo. I get the, Kaya yung ganito. perspective ng ibang tao. Andrew, I get the part na you were impulsive sa panahon na yon. Naiintindihan ko yung part na yon. We are all impulsive. Diba? Yan ang lure ng ano eh. Yan ang lure ng credit card eh. Credit card ba itong pinag-uusapan natin? Hindi po. Ano? Yun nga Papa Jackson eh. Kasi hindi mga credit card. Kasi kung credit card lang sana magaan eh. Mga Oh. online loans, Ayan, mga online apps. still credit pa rin yan, credit pa rin. Yan ang lure nila, yung credit na yan. Yan yung come on eh. Nagigets ko yung part na yon because it was an easy option to get what you want momentarily. Tama? Mm-mm. Okay. Ang hindi ko lang kaya ko lang ininterrupt ka. You cannot say kasi na hindi ko alam. Kasi alam mo yon. Whether it was a meaningful purchase or not, alam mo yon. Hindi po pwedeng clueless ka kung saan napunta yon. I'm trying to contemplate on that, Papa Jackson. And perhaps siguro, ganun na nga. And I think kaya lang siguro siya nagsisim na parang hindi ko alam is because parang yung mga bagay siguro niya na nabili ko, hindi naman sila yung tipong nagpasaya sa akin o kinailangan ko talaga o ginusto ko talaga. Maybe they were just because tinatry ko na i-pacify yung sarili ko na because I'm working very, very hard. I need to spend something for myself. So, something siguro ganon. Okay. But yun na nga, Papa Jackson, I'm in a situation parang I need to pay off these financial obligations. May trabaho naman ako. I tried having 2 jobs. Pero nasa point na ako ng buhay ko na parang ayoko na kasi nakakapagod. Na parang if magdalawa pa ulit ako ng trabaho, bibigay na ako. I know that my physical health is not even at its best anymore. So, because my ano tawag nito? Hindi naman ako- Andrew. Papa Jackson. Opo. Oo. Nag-aalala kami sa'yo, baka kinukuha ka ng kumaw, ha? Na, Putol-putol pa rin ba? oo, para kang chorizo. Kahapon narinig ko yung explanation mo sa chorizo. Di ba? It makes sense, di ba? Pero nakakapikon, di ba? Kung paano ko naisip 'yon. Napuputol-putol ka. Okay, o sige. Sabi mo you are not at your physically best shape, tama? Yes po. To accommodate and- a double job. That's what the last thing that you Correct. Okay. Mm-mm. Correct. So ayun na po. Ngayon is kung mag-iisa lang ako ng trabaho, I cannot afford to pay those loans. And at the How same much time, all in provide for all, my- what's the universe? Ano yung universe ng ano mo ng debt mo? Kasi it was around almost 300 when I first calculated it way back in Yung ngayon, November. hindi yung noon, Okay. yung ngayon. Hindi ko na muna binabalikan, Papa Jackson. But to be you honest, kasi wait lang. siya ng mga penalties. But you have at least a rough estimate of the ballpark figure kung magkano. At least in the Perhaps neighborhood around- of. It's probably around 350, Papa Jackson. Okay, so hindi nakaalis sa neighborhood ng 300,000. Hindi naman. Okay. So nandun pa rin siya. And your concern is there's a possibility na masettle mo yon if you do double job, tama? Opo. Pero pag nag-single job ka lang, pag nag-single job ka lang, malabong mabayaran mo siya.
mababayaran ko siya, Papa Jackson. But yun nga, ang problema ko is because ako lang, hindi naman sa ako lang yung nagpo-provide for our family. Mm. But kami magkakapatid, hindi kasi kami yung parang well-off. None of us are well-off. So, paunti-unti lang din yung nabibigay namin sa family namin. So, if magsa-stop po ako sa pagbibigay ng stipend sa parents ko, kung ano man yung mabibigay ng mga kapatid ko wouldn't be enough to compensate sa mga needs ng parents namin. So yun dun, kasi yung parents ko po, yung father ko po bedridden, tapos yung mother ko naman po matanda na din. Okay. So medications din po kami nang binibigay. And at this point parang I'm torn between first set. Ano po? Wait lang. You are torn between first settling my debts or prioritizing kung pangailangan ng You are torn between settling the bills and giving money settling to... first yung mga okay. Kasi hindi naman sa ako lang yung nagsusupport sa family ko, pero nakakapag-support, hindi po magiging enough yung support na makukuha ng family ko for my father, for my mom, yun po. Okay. So dun po ako medyo I don't know how to tell them. May insight kayo kung ano yung magandang gawin. How do I tell them if I need to? Or what would be a better recourse for me? May nag-comment dito. Okay lang basahin ko sa'yo? Sige po. Sabi lang, ang sarap ng chorizo. Yun lang. Hoy! Anak ng pusa talaga itong mga to. Naku talaga. Ang ganda-ganda ng usapan. Chorizo de Cebu yung masarap. Ang ganda-ganda ng usapan. Yun ang comment mo. Ang sarap ng chorizo. Ang pusang gala talagang buhay ito. Ay, nako. Okay, ganito. Ilang kayo magkakapatid? Bali, 4 po. Okay. Ang isa po naming kapatid. Special child po. Okay, so tatlo yung kaya mag-contribute. Tama? Question. Actually, yung isa po, nag-aaral pa. Okay, 2 ang kaya mag-contribute. Ano po? Yung 2 yun ba, ikaw at saka yung isa pa, nagko-contribute monthly? Opo. Okay. So is it safe to say that wala kang option but to provide for your family? Yes po. Okay. Then it's not an option. Ha? Kasi nagtatanong ka na parang option mo na bitawan yung pagbibigay sa family mo. Ang tanong, option ba talaga yun o wala kang choice? I feel like it's not an option. Exactly. But I wanted to. Ikaw makakapagsabi niya kung option yan o hindi. Kasi ganito yan. You can always abandon your obligation sa family mo if you want. Ang tanong, kaya ba ng puso mo yan? Hindi po. Okay, so wag natin gawing option. Para dumali yung pagpili mo. Saan ka nakatira? Sa pamilya mo? Nakatira po ako sa sarili ko po. Bali, I live with my partner po. Okay.
So, kumbaga, nakahiwalay ka, nagbibigay ka lang monthly sa nanay tatay mo. Tama? Opo. Okay. All right. Can I be honest with you? I mean, would that be okay sa iyo? I need you to be honest with me, Papa Okay. Jackson. Why do I feel like you don't take accountability for having the debt that you incurred? Bakit ganun ang dating nito? Parang bakit parang hindi mo kayang isakripisyong babayaran mo yung utang mo na ikaw naman yun ng utang? 'Di ba? Kasi parang nagdadahilan ka na, ayoko mag-double job kasi kung wala kang choice di gagawin mo. Inutang mo yan Unless gusto mo maging 1 milyon yan. Look, you messed up. Big time. Yun ang katotohanan ng buhay, Andrew. You messed up big time. Ikaw ang nangutang. As a matter of fact, up until kinikwento mo ito, you are in denial. Imposibleng hindi mo alam kung paano mo nagastos yung 300,000 na yan or kung 200,000 man yan at interest na lang yung 100,000. Imposible. You may not be able to account item per item, line per line kung asa mo dinala yun. But you know exactly kung saan napunta yun. Whether nagsukal ka ba, kumain ka ba sa labas, nagbakasyon ka, nagluho ka, did you buy a gadget that you did not need, walang return sa'yo, did you buy unnecessary things? You know where the money went. Alam mo yan, imposibleng hindi mo alam. You know why? Do you know why that's important? Ha? Tell me, Papa Jackson. Kasi halimbawa, mabayaran mo yan, and then ngayon, hindi natin ma-determine kung saan mo dinala yung 300,000 inutang mo dahil ikaw naman na ng utang at nabayaran mo na, di uulitin mo lang. Kasi hindi mo natutunan Clueless ka kung saan mo dinala. Imposibleng clueless ka. Imposibleng clueless ka. Yung sa pagiging clueless, Papa Jackson, and hindi naman siya sa clueless ako per se. Well, yun ang sabi mo sa akin. Oo. Pero parang in a way, it was like What? it felt like yung kung ano man yung mga binili ko na yon, they ended up, I ended up realizing that parang I perhaps should not have done that. Parang I think that's how I'm feeling. That's why I was saying parang hindi ko alam bakit ko binili yung mga yon, or bakit hindi ko alam kung saan napunta. During that time, during that time, Andrew, it made sense to you to buy those things. That's what I know. During that time, it made sense to you. Whether that was right or it was wrong to you, during that time, it made sense to you. Kaya tama o mali, nung time na yon, it made sense to you. You wanted that something. Gusto mo siya mabili. Kaya ipinangutang mo nga May mga requirement yan para makapangutang nga Di ba? Ginawa mo siya Kaya ko lang gustong pag-usapan to, Andrew. Because the reality is, there's no getting away, di ba, na may utang ka. Babayaran mo talaga yan. Whatever kind, whatever form of sacrifice you're going to do, babayaran mo yan. And I know that you are ready for that. Maybe not emotionally right now, pero babayaran mo yan. Kaya ko lang sa'yo, inuulit-ulit to, if you will not be able to determine what went wrong and how it went wrong, why were you able to buy things, unnecessary things, baka ulitin mo lang. Andun lang naman po ako. And it actually makes sense, Papa Jackson. And I agree, and thank you very much na naklaklaruhan. Ito yung exactly yung gusto ko, na parang I feel like I know the problem, I know the solution. I just have to hear it from someone for
for me to actually realize that this is actually the problem. It makes a lot of sense po. Wala eh. Anong mga gadget binili mo? Bumili ka ng bagong telepono? Hindi. Papa Jackson, Nagsugal ka ba? hindi rin. Nagregalo ka sa jowa mo ng malalaking mga items? Hindi. Kumain ka sa labas linggo-linggo every other day? Hindi sa labas, pero parang yung mga maliliit na mga bagay, maliliit na mga pagkain na parang napapadat. Hindi sila yung mga mamahalin. Nag-accumulate na lang. Medyo napapadat. I think that's the reason. But more important, siguro Papa Jackson, kasi may mga yung mga loans, may investment kasi sana talaga ako na hindi natuloy. I spent around 100. Hello? Hello? No, it was not a savings. Hello, napuputol-putol ka. Huwag mong kainin yung chorizo. Hayaan mong manatiling putol yung chorizo. Ito po. Okay na po. Okay, you were supposed to have an investment. Opo, may investment sana ako. And that was the very first na incur ko na financial liability. Ano dapat yung investment it was mo? around, nasa real estate po sana, parang Airbnb. Opo. And then I underestimated the budget. So while it was under construction, nakapag-loan na ako, diba? So kailangan ko ulit mag-loan ng another, and then it ended up not being finished kasi nagka-problema sa lupa, blah blah blah. And so what happened was that every time, so because I was not earning from that, yung ipambabayad ko sa loan, kinukuha ko siya sa sweldo, and then yung sweldo ko ended up na hindi na sumasakto sa budget ko. So, ang nangyayari, para mapunan ko yung budget na kulang, deficit, kinailangan ko mangutang sa ibang loan apps. And so, naging ganun na yung cycle until So, parang now it makes sense. Kasi kanina, clueless ka eh. Dapat ganyan mo kinikwento. Diba? I mean, ganito there are several ways we incur debts, no? I mean, kung nalugi ka sa pera, nagkautang ka because you were trying to build a business for yourself, maybe it was impractical and miscalculated, but I will not tell you to not do it again. Kasi kasama yan eh. Diba? I mean, kung ipinagluho mo yan, there's a problem. Pero kung nangutang ka and then you miscalculated it kasi pinanegosyo mo yung negosyong hindi ka sanay, hindi mo kabisado, hindi mo na-research masyado, then, next time, pwede mo ulit gawin yon pero magre-research ka pa. Better research. So, at least sasagot ng tanong natin. Hindi kasi pa pwedeng sabihin mo na hindi ko alam kung paano umabot sa ganong kalaking utang. Alam mo, imposibleng hindi mo alam eh. Sino nakakaalam? Kami. Hindi namin alam. Baka mamaya madami pa kami sa bayaran ng utang, di ba? So, ayun na nga. Pero yung primary question ko talaga, yung reason ko talaga bakit ako tumawag, Papa Jackson, was yung guidance on what to do, on whether I can abandon my responsibility for the moment. No. Well, you can if you want to. You can if you want to. At this point, Papa Jackson, basically my option really is to have another job so that I could pay for the loan and at the same time support my family, even if it will put my health at risk. Then get another job. Ulitin ko ha. Well, you can
if you want to, pwede mo namang i-abandon yung obligasyon mo sa magulang mo if you want to. Pero ako kasi yung tinanong mo eh. So if you're asking me whether i-abandon na mo yung pagbibigay ng stipend mo sa magulang mo, I will tell you no. Why? Ang pwede kong gawin sa'yo is get another job. Kaya mo yan. And I'm sure kaya mo yan. Okay po, Papa Jackson. Kaya mo yan. That's what I can contribute to you. I mean, papalakasin yung loob mo. Pwede naman kitang padala ng 300,000 ngayon. Ano bang bank account mo? Ako na ba? Charot lang, wala akong ganun. Ang yaman. Charot lang, wala akong ganun. Wala na, naibili ko na ng luho. Naibili na lang equipment sa akong setup. Naibili na ng camera kay Steve Camera Trading. Papa Jackson, thanks. Well, ganito. I want you to listen carefully. I'm gonna tell you something. Ha? Mm-hmm. Okay. Kaya ang ganito. Kaya ang payo ko sa iyo is mag-double job ka because hindi ko nararamdaman sa usapan natin that you are taking accountability of your miscalculations. Not a single time in our conversation narinig ko sa iyo that you are taking accountability. Hindi ko alam if it's by design na gano'n mo kinuwento sa akin. Pero hindi ko nararamdaman na you are taking accountability. Kung hindi ko, kasi kinalkal ko pa bago mo ikwento sa akin eh. Diba? You were just tell me, hindi ko alam paano abot sa utang na yun eh. Diba? No, there's no part of you that wants to make the sacrifice para mabayaran mo yung utang na ikaw gumawa. And what your recourse was to make the people suffer dun sa kasalanan ikaw naman ang gumawa. Now, why is this important to me? Ang tanong mo kasi, can you abandon your family? Of course you can. Bakit naman hindi? Kaya ba ng puso mo? That's another thing. My point is, one day you will have your own family. Kasi meron itong implication sa buhay natin eh. You know, Andrew, one day you will have your own family. And when you're going to raise your own family, there will be many times that it will require you to go out of your comfort zone to attend to some needs. Kahit hindi ko gumawa ng may kasalanan ha. Kahit hindi ko yung, say for example, hindi ko yung nangutang, there will be a lot of times when you raise your own family that you're going to step up to the plate to deliver something to your own family. So ngayon, ang mentality mo is to let go of the people of your yung mga tao sa paligid mo because of your own miscalculations and misgivings. Bit-bit mo yan kahit namanda ka. Yan ang magiging mindset mo, which is not good. Magiging option mo palagi yan. I-abandon mo yung mga taong umaasa sa'yo kasi nga hindi ka na komportable. Am I making sense to you? This is so hard to... Hello? Yes po. Okay, that's number one. Number two, adjust your lifestyle. 80 mil sweldo mo isang buwan. Ano ka ba? May sumisweldo nga ng 18,000 eh. Kaya nila eh. Hello? Oh, nabingi siya oh. Nawala ka, seryoso. Sabi ko, adjust mo yung lifestyle mo. Adjust mo yung lifestyle mo. May mga sumisweldo nga ng less than 20,000 eh. Okay sila eh. Pamilya pa yun ha. Buo. 4 anak. May asawa. Di ba? Kaya nila eh. So adjust mo lifestyle mo. Kaya mo yan.
I mean, that's what I can give you tonight. No, I can make you believe that you can. Kasi kung kung yan ang mentality mo, Andrew, nakakatakot ka maging asawa pag ako yung jowa mo. Kasi balang araw, pag hindi na comfortable sa'yo ang mga bagay-bagay, you're going to abandon me. This is all making sense, Papa Jackson. I don't believe talaga. Parang na-touch ka talaga na point ng buhay ko na that actually now that you're telling me this. Kasi I've told you I've been in a relationship for 11 years and somehow I never felt that yung partner ko trusted me with the fact na kaya ko nang mag-build ng fact. All making sense now. Parang totoo. Kung nakikita nga niya talaga na with the manner I make decisions, it's not fitting for someone na kaya na magkapamilya. Well, I'm glad I made sense. Okay? Yes, Papa Jackson. Kaya mo yan. Mababayaran mo yan. Utang mo nga, hindi mo mabayaran. Kaya mo yan. Okay? Thanks po. Opo. Kinailangan ko po talaga to. Yes, thank you. I mean, I appreciate that you trust me. Hep, hep! Alright! Yeah. Papa Jackson, huwag ka mag-happy for it. Kaya sinasabi nila pareho kayo ni Kuya Will palaging galit. Alam mo yung hooray mo may pitik sa dulo. Hooray! Talaga naman ha? Talaga naman ha? Ha? Ano ngayon, yung uso ngayon? May vibrato yung dulo. Bading! Di ba yung ganon? May ganon sa di ba? Hindi nakikita ko lang sa sa Facebook. Di ba may ganon? Kalalaking tao. Sabi nila, nagsusuot ng bedyas na bulaklakin. Ha? Nakuha ko daw yun sa pagiging idol ko sa'yo. O, tinan mo, ako pa pinagbintangan. Anyways, mag-ingat ka palagi. Kaya mo yan, sir. Alright? Thank you, Papa Jackson. Mag-ingat ka din po. Ikaw din. Salamat Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye.